Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa huling Miyerkules ng June. Imagine tayo po ay matatapos na ulit sa buwan na ito. Ano po? At next week ay July na. Ang ibig pong sabihin ito ay tapos na yung kalahati ng taon na ito at tayo ay dadako na sa ikapito na buwan ng taong 2026. Kumusta na po ang ating pong buhay simula ng January hanggang sa oras po na ito? Kumusta ang ating pong mga pananampalataya? Ang akin pong dalangin ay nakita po natin. Una, ang kahalagahan ng pakikinig at pagsasagawa ng salita ng Diyos sa ating pong buhay. Nakita natin yung difference, nakita natin yung improvement ng ating pong mga buhay. At ang akin pong dalangin sa ating pong pagharap sa second half ng taong ito ay mas lalo pa nating bigyan ng panahon at kahalagahan ang pag-aaral ng kanyang salita. Ngayon pong gabi, buksan na po natin ang ating pong mga Bibles again sa mga talata. Buhat po sa ating Bible readings sa umaga at sa gabi. Ito po ay matatagpuan natin sa Psalm chapter 90 verse 12. Psalm 90 verse 12, ang sabi dito, "Teach us to number our days aright that we may gain a heart of wisdom." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa kung paano mo kami ginabayan ngayong buwang ito. Salamat po sa 4 na Miyerkules na kami, Panginoon, ay tinuruan mo ng inyo po, Panginoong salita. Nakita namin ang mga mahalaga na dapat naming matutunan buhat po sa amin pong Bible readings. Kaya nawa itong mga katotohanan ito na amin pong natagpuan ay magsilbing motivation, encouragement sa amin na patuloy pa na saliksikin, basahin at pag-aralan ninyo sa salita sapagkat nakikita namin ang relevance nito, ang kahalagahan nito sa aming buhay. Kaya Panginoon, sa aming muling pag-aaral, Ikaw Panginoon muli ang magbigay ng karunungan, magbigay Panginoon ng pangunawa para amin po itong may sagawa sa buhay namin. Ito Panginoon ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 2 linggo na po ang nakakalipas noong mangyari po ang isang napakatinding trahedya sa dalawang players ng Ateneo Blue Eagles. At alam na alam po natin yan ay laman ng atin po mga balita everyday. Ang pangalan po nung isa ay si Rene Baterbonia. Siya po ay 19 years old. Siya po ay taga Davao. At ito naman po si Divine Adili, 21 years old. Siya po ay foreigner from Nigeria. At alam po natin, nung June 8, bandang alas 3 po ng hapon, dito po sa Dipakulaw, Aurora, Quezon, ay ang dalawang player na ito ay nalunod. At sa mga magulang, maging sa mga teammates, sa mga coaches, sa school, at sa lahat siguro ng mga nakaalam kung sino itong dalawang batang ito, ano ang kanilang mga pangarap, ano ang kanilang mga pinanggalingan, ano ang mga estado nila sa buhay, lahat po ay iisa ang sinasabi, iisa ang buntong hininga. Yan po ay sayang. Nanghihinayang tayo sa pwede na maging hinaharap ng dalawang batang ito. Lalo na nga po itong ating kababayan na si Rene Baterbonia sapagkat siya po ay MVP ng palarong pangbansa. Napakagaling po na manglalaro. Of course, marami pa siyang matututunan at lalo pa siyang gagaling na kinuha po siya ng Ateneo Blue Eagles. Pero sa hindi nga po inaasahan na pangyayari, nung araw na yon, ng Lunes, 4 na araw pa lang po siya dito sa Manila, ay ganoon na po ang kanyang sinapit. Again, ang pangyayari po ito ay napakahirap tanggapin, napakasakit sa dibdib, At lahat po ng mga na-involved dito, At maging tayo po na hindi naman natin siya kaano-ano, hindi naman natin siya kakilala, ay every time na maalala natin ang pangyayaring ito, ang lagi nating maiisip ay puro panghihinayang, puro pagsisisi. Di po ba? Marahil ang sabi ng mga magulang, kung sana tinanong ko kung ano ang gagawin nila, kung sana sinabi sa amin kung ano ang gagawin nila doon sa Aurora. Sana ganito ang aking sinabi. Siguro yung Ateneo team, yung coaches and staff, ang kanilang mga
Sinasabi pa ulit-ulit sa kanilang mga isipan, kung dinagdagan lang sana namin ang security or kung sa iba na lang sana kami nag-training, ay sana ay hindi nangyari ang trahedyang ito. Ngunit yun nga po, talagang ang mga ganito pong pangyayari ay walang pinipili na edad, walang pinipili na estado sa buhay, walang pinipili na panahon. At ang nakakalungkot nga na epekto nito sa atin pong lahat ay sakit at panghihinayang. Mga kapatid, ngayon pong gabi, hindi ko po alam kung may mga bagay din tayo sa buhay natin na pinanghihinayangan natin. Na sana ginawa natin or sana hindi natin ginawa, sana inuna natin or sana hindi natin pinabayaan, ano? Hindi tayo nagpabaya. Sana nakinig tayo, sana sumunod tayo. I'm sure tayo pong lahat ay merong mga pinagsisisihan, pinanghihinayangan sa ating pong buhay. Ngayon pong gabi ang ating pong pag-uusapan, kung sakali na wala pa tayong nararanasan na panghihinayang, paano natin ito maiiwasan? At kung sakali marami na tayong pinanghihinayangan at tayo nasa kalagitnaan ng suffering na dulot ng mga regrets, nawa ang salita ng Panginoon na ating pag-aaralan ngayon ay magbigay sa atin ng lakas, ng motivation para ito po ay malampasan natin, para ito ay ating mapagtagumpayan. Sapagkat kung tayo mananatili sa panghinayang, hindi po tayo mag-i-improve, hindi tayo mag-grow, at lalong masasayang po ang ating pong buhay sa mundong ito. Kaya pinamagatan ko po ang ating pong mensahe ngayon pong gabi, Living Without Regrets. Living without regrets. Pamumuhay ng walang pinagsisisihan, no? Or pamumuhay ng walang pinanghihinayangan. Ito pong Psalm chapter 90, hindi po si Haring David, hindi si Haring Solomon, hindi yung mga musicians ni King David ang sumulat ito. Ang sumulat po nito ay si Moses. At gaya ng sabi ng ibang mga Bible scholars, ito ang pinakamatandang Psalms or awit. Sapagkat ayon po sa biblical chronology, ang pagitan po ni Moses hanggang sa paghari ni King David ay 350 to 480 years. Okay, so almost 500 years ang pagitan nila. At yun nga po, makikita po natin dito, ang experience ni Moses, sa atin pong Panginoon. Dito makikita natin yung description niya sa ating pong Panginoon. At dito po sa verse 11, ang sabi dito, who knows the power of your anger, for your wrath is as great as the fear that is due you. Okay? So dito talagang makikita natin na ang Panginoon, according sa experience ni Moses, ay galit siya sa kasamaan at talagang pinaparusahan niya ito. Kaya pagdating po dito sa verse 12, ang sabi niya, teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Kaya ganito na lamang ang kanyang panalangin, na turuan mo po kami kung paano namin gugugulin ang aming pong buhay sa mundong ito, upang matutunan namin paano mamuhay ng may karunungan. At naniniwala ako ngayong gabi na yan ang kailangan nating ipanalangin araw-araw para itong buhay po natin ay hindi masayang, magawa natin yung mga dapat nating gawin at tayo po ay mamuhay ng walang pinagsisisihan at walang pinanghihinayangan. At sa gabing ito, gusto ko pong malaman nating lahat na yung mga nakaraan na atin pong mga pinanghihinayangan, hindi na po natin yun maaayos, hindi na po natin mababalikan yan, kung ano yung nangyari noon ay hindi na pwedeng baguhin. Ngunit, ang pwede po nating ayusin, sa gabing ito, ay yung atin pong ngayon at yung ating hinaharap. Sapagkat tandaan po natin, sa buhay pong ito, maganda na nakapagsimula ka ng maayos. Ngunit hindi lahat ng tao ay nakakapagsimula ng tama. Madalas, marahil isa tayo doon, ang simula natin sa buhay na ito ay puro palpak, puro mali. Pero, pagka nalaman natin, ginawa natin kung anong sinasabi ng Biblia, katulad ng panalangin na ito ni Moses. Yes, mahalaga na maging tama yung ating simula, pero mas mahalaga na tama ang katapusan ng ating pong buhay. Sapagkat normal
na tayo po talaga ay magkakamali at magkakamali. Pero salamat sa Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng gabay para maitama yung mali at hindi na natin maulit ang mga maling yun sapagkat lahat ng mga pagkakamali natin, yun nga po, kakabit nun ang pagsisisi at ang panghihinayang. Kaya ngayong gabi mga kapatid, dito po sa panalangin ni Moses, meron tayong tatlo na makikita na paraan para tayo po ay mamuhay ng walang panghihinayang. Okay? Ang una, kung babalikan natin itong Psalm 90 verse 12, ang sabi niya, teach us to number our days aright. Okay? So talagang siya ay humihingi sa Panginoon, no? Nananalangin sa Panginoon. Naturuan siya, nagugulin ng tama ang kanyang buhay. Ano? Kung sinabi dito ni Moses na teach us to number our days aright, hindi ibig sabihin na nagpapaturo si Moses na magbilang ng taon, no? Sapagkat hindi siya marunong magbilang. Hindi po. Kundi ang ibig niya sabihin, siya po ay humihingi ng tulong sa Panginoon. Humihingi ng pagtuturo ng Panginoon na hindi sayangin yung mga natitirang araw niya sa mundong ito. Sapagkat marahil, no, sa bawat isa sa atin, yung mga nakaraan natin, pinanghihinayangan natin. No? Ang gusto pong ipaalam ni Moses dito, no, doon sa mga natitira pa natin, no, ito ang kanyang panalangin. Teach us to number our days aright. Okay? So ang una na dapat nating gawin, we need to learn that life is short. Okay? We need to learn that life is short. Kailangang matutunan natin na ang buhay ay maikli lang. Okay? Ang sabi niya dito, teach us to number our days. Bakit niya ipinapanalangin ito? Because life is short. No? Si Moses, nabuhay siya ng 120 years. Ano po? Pero again, yun nga, kahit na ganun katagal yung kanyang buhay, no, ay natapos din. At for him, no po, yung 120 years, no, kung ikukumpara natin sa buhay natin ngayon, no, yun ay napakahaba, pero para sa kanya, ang buhay ng tao ay maikli lamang. Kung kaya't tayo pong lahat, no po, dapat matutunan po natin yun. Ang sabi nga niya dito sa Psalm 90 verse 10, the length of our days is 70 years or 80 if we have the strength. Yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Dito sinabi na niya yung average lifespan, no, 70 to 80. At kung makaabot ka pa ng 80, yung mga susunod pang mga taon, ang sabi niya dito, yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Trouble and sorrow. Ano? Kumbaga, marami ka ng sakit, ano? Marami ka ng hindi magawa, no? Bugnutin ka na sa mga ganong edad. At yun, mabilis na matatapos yun at we will fly away. No? Ibig sabihin, tayo ay mamamatay na. Tayo ay babalik na sa ating Panginoon. We need to learn that our lives are short. This life of ours is short. Para hindi natin ito aksayahin, no? Para ito'y gugulin natin ng tama, no? Dapat matutunan natin na maikli ang buhay. Hindi porket tayo ay bata pa, hindi porket malalakas tayo. No? Who would have thought that Rene Baterbonia, who was 19 years old, and Divine Adili is 21 years old, no? Yun ang kalakasan nila, no? Yun yung edad na talagang anything is possible at very promising ang kanilang career. But who would have thought na nung June 8, doon na matatapos ang kanilang buhay. Hanggang doon na lang pala ang buhay nila. Kung sakaling ipinaalam sa kanila yun, na nung June 8, doon na matatapos ang kanilang buhay. Ano kaya ang gagawin nila? Ano kaya ang gagawin ng kanyang family? Di po ba? At salamat sa Diyos sapagkat hindi natin alam kung kailan matatapos ang buhay na ito. Minsan ang thinking natin, pagka tayo may edad na, ibig sabihin malapit na tayong mamatay. Ano? Amoy lupa na tayo. Pero yun nga, hindi natin masasabi kung kailan matatapos. But one thing is sure, ang sabi sa Hebrews chapter 9, verse 27, it is appointed unto man once to die, and then after that, judgment. No? Ibig pong sabihin, yung atin pong
paninirahan, pamumuhay dito po sa lupa ay may hangganan, no? May appointed time para matapos. At pag dumating yung appointment na yon, ano man ang estado mo, no? Ano man ang mga pangarap mo, ano man ang mga pangarap ng ibang mga tao for you, ano man ang potential mo, when it is time, it is time. Di po ba? Kaya ngayong gabi mga kapatid, we need to learn that our lives are short. Maikli lang ang buhay natin. Kaya ang number one na dapat po natin gawin, we need to get our priorities right. Itama natin kung ano ba yung dapat nating unahin. At paano ba natin malalaman kung ano ba talaga ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito? Okay, ganito po ang inyong gawin. Kung sakali, isang araw na lang kayo mabubuhay, ano ang inyong gagawin? Kayo ba ay magtatrabaho para kayo ay kumita ng malaki? Kayo ba ay mag-aaral na mag-aaral, no, para pag-exam maging mataas ang inyong grades? Or pupuntahan nyo ang inyong mga mahal sa buhay, no? Kung kayo ay merong hindi pagkakaunawaan ng inyong mga parents, no, makikipag-ayos ka, no, hihingi ka ng tawad, no, sa lahat ng mga kagalit mo, nakaaway mo, mga kapatid mo, kaklase mo, kapitbahay. Itatama mo yung relationships mo, di ba? At sa aking paniniwala, ang number one na aayusin natin na relationship ay yung relationship natin sa ating pong Panginoon. Sapagkat yun ang pinakamahalaga sa buhay pong ito, yung ating relationship sa ating pong Panginoon. Sapagkat pwede niyong ayusin lahat ng mga relationships dito sa mundong ito, pwede niyong gawin ang lahat ng mga bagay. No? Pero pag nalimutan ninyo na ayusin ang inyong relationship sa Panginoon, yun po, itong buhay natin dito sa lupa ay masasayang, maging ang buhay natin sa kabilang buhay ay masasayang. Sapagkat kung wala tayong Kristo sa ating pong puso, tayo po ay tatapon sa impyerno. At yun nga po ang pangako ng Panginoon, sino man ang sasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi na siya mapapahamak, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ang ibig pong sabihin, pagka tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, no? Anytime na kunin ka ni Lord, pupunta ka sa langit. Hindi ko pangako yan, hindi yan pangako ng sino man, kundi pangako yan ng Diyos. No? Sabi sa John 3:16, kung sasampalataya ka kay Jesus, no? Hindi sa religion, kay Jesus, meron kang eternal life. Kaya sa gabing ito, okay na ba ang relationship mo ng Panginoon? Naniniwala ako sa gabing ito kung meron kang dapat unahin at napakahalagang ayusin para hindi ka mabuhay ng may pagsisisi at panghihinayang. You have to fix your relationship with God first. No? Kung inyong naalala, sa Luke chapter 16 verses 19 to 31, itong the rich man and Lazarus, itong rich man, nung napakalakas niya, nagpakasasa siya, wala siyang time sa Panginoon. Samantalang itong si Lazarus, bagamat siya napakahirap, meron siyang time makinig sa katuruan ni Moses. At nung sila ay namatay, pareho, si Lazarus, nagpunta siya sa paradise, o doon sa Abraham's bosom, at itong rich man, siya ay nagpunta sa place of torment. Okay? At makikita natin dito yung panghihinayang nitong rich man na ito, na talagang pinakiusapan niya itong si Lazarus, itong si Abraham, na pabalikin itong si Lazarus sa lupa para warningan yung kanyang mga kapatid. Pero ano sabi ni Abraham? You have your chances. Pagka dito sa lupa, hindi mo inayos yung iyong buhay, hindi mo inayos yung relationship mo sa Panginoon, sa kabilang buhay, hindi mo na yan maayos. Okay? So, ngayong gabi, as I've said, we need to get our priorities right. Ang Panginoong Hesukristo, nung nandito po siya sa lupa, bakit siya nagtagumpay? Sapagkat ayon sa Mark chapter 1 verse 35, early in the morning, he wakes up, pupunta siya sa solitary place para manalangin, Early in the morning, yun ang kanyang ginagawa. Yun ang kanyang inuuna, makipagniig sa Panginoon. Ganon din po itong si Haring David. Ang sabi niya sa Psalm 5 verse 3, in the morning, O Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait in expectation. Early in the morning, you hear my voice.
In the morning, I lay my request before you. So maagang maaga, no? Nananalangin na ako, sinasabi ko na kung ano ang mga kailangan ko sa iyo, O Panginoon. Mga kapatid, ngayong gabi, sa umaga pa lang, ano ang una nating ginagawa? Sino ang ating unang kinakausap? No? Saan natutuon ang ating atensyon pagising natin po sa umaga? Again, let's get our priorities right. Let us seek the Lord. No? Ang sabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. No? Unahin natin mga kapatid ang Panginoon upang hindi natin panghinayangan yung natitira pang araw, oras, no, or taon sa atin pong mga buhay. Sapagkat ang Panginoon ang mag-aayos, mag-a-arrange no po, ng atin pong mga steps sa buhay nito. Na yan ang dahilan bakit ito ang ipinanalangin no po, ni Moses. No? Teach us to number our days aright. Okay? So yun po ang una na makikita natin pagka natutunan natin that life is short, no? We will get our priorities right, and then secondly, we have to give our best. Okay? After we get our priorities right, let us give our best, no? Hindi ko malilimutan yung laging sinasabi ng aking teacher, you always do your work as if that will be your last, no? So, gawin mo yung trabaho mo, no, na para bang ito na yung huli na pagkakataon na ikay magtatrabaho. Na ang ibig sabihin nun, you will give your best. Pagagandahin mo talaga at kumbaga gusto natin, no, na kung sakaling kukunin na tayo ni Lord, ay maganda naman yung iiwan natin na legacy. Di po ba? So, let us give our best para wala tayong panghinayangan sa buhay na ito. So, yun po ang una na makikita natin na dapat natin gawin for us to live without regrets. Una, learn that life is short. Second, lean on God for guidance. Ano? Lean on God for guidance. Umasa ka sa paggabay ng Panginoon. Dito ang sabi ni Moses, teach us to number our days. No? Ang hinihilingan niya dito, no, naturuan siya ay ang Panginoon. No? Ituro mo sa akin. Ituro mo sa amin. No? Paano namin gugugulin ng tama, ng maayos itong buhay namin. Ang ibig sabihin kung ano yung ituturo ng Panginoon, yun ang iyong susundin. Di ba? You have to lean on God for guidance. So paano po natin ito gagawin? Ang una, you have to seek God's will daily. No? Lagi nating ipanalangin na ipakita sa atin ng Panginoon ang kalooban niya araw-araw. Paano ba natin makikita yun? Through reading, through studying His Word. Ipapakita yan sa atin ng Panginoon kung ano yung dapat nating gawin. Okay? Ang sabi sa Psalm 143 verse 8, let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I lift up my soul. So sabi po dito ni Haring David, show me the way I should go. No? Ituro mo po sa akin kung saan ako pupunta. No? Kung ano ang gagawin ko. At napakahalaga po ng ganitong panalangin kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Ano po? Ang sabi sa Proverbs 27 verse 1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Okay? So, again, wala tayong kakayahan, no, na alamin kung ano ang mangyayari kinabukasan. Although meron tayong mga napapanood, na sabi nila may mga third eye, pero tayo po na mga ordinaryong tao, generally tayo po, hindi natin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Kaya napakahalaga na ipanalangin natin that the Lord will teach us, no, to number our days aright. No? Lagi po nating alamin ang gusto ng Panginoon ay pagawa sa atin everyday. Mga kapatid, sabihin ko po ito sa inyo, kung hindi po tayo nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Panginoon everyday, maliligaw po tayo ng landas. At again, mauuwi po ito sa panghihinayang at pagsisisi. Para hindi po tayo mamuhay ng may panghihinayang at pagsisisi, una, dapat po natin gawin, learn that life is short. Dahil when we learn that life is short, no, we will get our priorities right and we will give our best. Ano? Ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 23,
Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. So makikita po natin dito na talagang napakahalaga na ibigay natin yung lahat ng ating pumakaya dahil maluluwalhati ang Panginoon pag ginawa natin ito. And then nakita natin yung number 2, lean on God for guidance sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng bukas natin, kaya dapat lagi po nating hanapin. Let us always seek His will every day or daily in our lives. Okay? Nawa ang basis ng ating pong mga desisyon, ng ating pong mga pagkilos, ng ating pong mga opinion, mga advices, ay base lamang sa salita ng Panginoon. Sapagkat kung ito'y gagawin natin, wala tayong panghihinayangan at wala tayong pagsisisihan. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay perfect, ito po ay tama, walang mali. Hindi ka maliligaw pagka ito po ang iyong pinag-aralan at sinunod. Ang pangalawa, hindi lamang seek His will daily, but you have to stop, look, and listen. Okay? When you lean on God for guidance, many times, meron na tayong sariling iniisip natin na paraan. Pero pag nakita natin na salungat yung kalooban ng Diyos sa gusto natin, we need to stop, look, and listen to God. Alamin natin kung ano yung kalooban niya, ano ang magagawa nito sa atin, and then let us listen. Diba itong sign na ito, stop, look, and listen, ay nakikita lang natin sa mga release ng trend. Diba? Na pagka, when you are approaching itong release ng trend, yan, makikita natin na you have to stop, look, and listen. Dahil the moment you ignore this sign, ano mangyayari? Mapapahama ka at mamamatay ka. Di po ba? Ganun din po sa atin pong paghingi ng gabay sa atin pong Panginoon. We need to stop, look, and listen. Lalo na pag may mga pasya tayong gagawin. Huwag agad tayong susugod. Kahit na maganda yung naiisip natin, i-check muna natin, gusto ba ng Panginoon ito? Ipanalangin muna natin ng maigi. Sapagkat sigurado po, sasabihin ng Panginoon kung ano ang kanyang kalooban para tayo po ay magabayan, para maging tama ang ating po mga gagawin, para wala tayong pagsisihan at panghinayangan. Let us seek God's will daily, and then we need to stop, look, and listen. Ang sabi po sa Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Be still and know that I am God. Ito po ang pinaka-relaxing, relieving na pangako ng Panginoon, na salita ng Diyos. Ang ibig sabihin ng be still dyan ay stop fighting. Stop fighting alone. Let me do it. Yun po ang ibig sabihin ng be still and know that I am God. Okay? So, let us always lean on God for His guidance. Para hindi tayo magkamali, hindi tayo magsisi, at hindi tayo manghinayang. And then, ang pangatlo at ang panghuli, hindi lamang learn that life is short, lean on God for guidance. Ang panghuli, lead a life of purpose. Lead a life of purpose. Mamuhay ka ng may layunin or may patutunguhan. Di ba napakaganda kung alam mo kung saan ka pupunta? Hindi ka maliligaw. At kahit na may mga taong gustong mangligaw sa'yo, gustong sirain yung diskarte mo, hindi ka madidistract. Tuloy-tuloy ka kasi alam mo yung iyong pupuntahan. Meron nga po akong napanood na movie, may dalawang lalaki, meron silang nililigawan na babae. Yung isang lalaki, ang offer niya, I will treat you as a queen. I will give you everything you want. Because I have a lot of money. So, please come with me. Ako, piliin mo, choose me. And then, itong isang lalaki, ang offer niya lang, I know what I want, I know where will I go, and I know the purpose of my life. Do you want to join me? Yun ang sabi nung isang lalaki. Alam niyo kung sino pinili nung girl? Yung pangalawang lalaki. Kasi ang sabi niya, I like that person because he knows where he is
going. He knows the purpose of his life. At pagka alam mo ang purpose, pagka alam mo ang pupuntahan mo, ang gagawin mo, hindi ka magkakamali. Di po ba? May mga distractions along the way, may mga disturbances or obstacles along the way, pero pag alam mo kung saan ka pupunta, kung anong gagawin mo, walang makakapigil sa'yo. Makakarating ka sa pupuntahan mo. And again, for that to happen, no, sa buhay po natin, we need to be acquainted with the Word of God. No? Dapat lagi po tayong nagbabasa ng salita ng Panginoon. Sapagkat sa Panginoon, ganito po ang tunay na marunong ng mga tao. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 7, verses 24 and 25. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. In the eyes of God, the wisest person or a wise person is a person who is acquainted, no, sa salita ng Panginoon at kanya itong ginagawa. Okay? Hindi sapat yung nakikinig ka lang, no? Dapat gawin mo rin ito. Kaya itong una, you need to be acquainted with God's Word, no? Para malaman mo kung saan ka pupunta. And then, pangalawa, hindi lamang you need to be acquainted, but you need to apply it in your life, no? Kasi alam mo nga ang daan, pero ayaw mo namang pumunta. Diba? So, hindi ka pa rin makakarating. Ang tunay na marunong sa mata ng Panginoon ay yung alam niya ang katotohanan at yun ang kanyang ipinapabuhay, yun ang kanyang ginagawa sa kanyang buhay. Ang sabi sa Psalm 143 verse 10, teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on level ground. No? So itong panalangin ni Haring David, no? Teach me to do your will. May your good spirit lead me on level ground. Mga kapatid, hindi ang karunungan natin, hindi yung mga advisors natin, hindi yung mga ari-arian natin ang magbibigay sa atin ng lakas, no, ng sustenance to do the will of God. Ang Panginoon mismo ang tutulong sa atin, no, para magawa ang kalooban ng Panginoon. That's why we need to be acquainted to His Word and apply what we have learned, no? Sa pamagitan nun, we will lead a life of purpose, no? Bakit? Sapagkat alam natin kung saan tayo pupunta. Itong mga nangyayari sa ating mga kapaligiran ngayon, itong mga kaguluhan na ito, itong mga sufferings na ito, nakalagay yan sa Bible kung bakit nangyayari ang mga yan. No? Nakalagay din sa Bible kung paano natin yan malalampasan at mapapagtagumpayan. Kung hindi tayo nagbabasa at nag-aaral ng Bible, magpapanik talaga tayo. May stress tayo, madidepress tayo. Magkakaroon tayo ng panic attack kasi hindi natin alam ang gagawin. Pero pag nakita natin sa salita ng Panginoon, ang dapat gawin, no? Ang dapat unahin. I'll tell you this, we will live a life without regrets. At sa gabing ito, sana hindi mo baliwalain itong mensaheng ito. Sapagkat kung babaliwalain mo ang panalangin ito ni Moses, ano? Teach us to number our days aright that we may gain a heart of wisdom. No? Kung babaliwalain natin ito, kung hindi natin ito papahalagahan, and I'm sorry to say this, you will live a life full of regrets. At maalala mo, itong gabing ito, itong date na ito, no? Last Wednesday ng June. Sana nakinig ako sa salita ng Panginoon. Sana hindi ko siya binaaliwala. No? Sapagkat mga kapatid, nung ipinanalangin ito ni Moses, no, yung natitirang buhay niya, at maging si Haring David, no, yung natitirang buhay niya ay ginugol niya sa Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo, nagtagumpay siya sapagkat alam niya ang kanyang priority. Ginugol niya ang buhay niya sa pagsunod sa salita ng Panginoon, sa gusto ng Panginoon. They live and die in victory. At yun niya, ang Panginoong Hesukristo, na-accomplish niya yung kanyang mission because He followed the Lord. At ganun din po ang mangyayari sa atin, mga kapatid. If we follow the Lord all the way, no, we will live a life of victory. Mga kapatid, ngayong gabi,
Natapos na ang 174 days ng 2026. At may natitira na lang na 191 days. At magde-2027 na. Paano natin ginugol yung 174 days na yun? May mga regrets ba tayo doon? Mga kapatid, kung may mga regrets tayo, meron pa tayong natitirang 191 days para gawin, no, kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon ngayong gabi ito. At the moment na masanay tayo, no, na gawin itong mga ito, kahit ilang taon pa, kahit ilang araw pa, ang madagdag sa ating pong buhay. If we will learn that life is short, if we will lean on God for guidance, if we will lead a life of purpose, no? Kung matututunan natin ito, then we will live a life without regrets. Tayo pa'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat sa paalalang ito. Salamat sa awit na ito ni Moses. Lord, nakikita mo ang mga buhay namin, ang mga pinagdaanan namin, ang mga nakaraan namin. And many times, yung mga nakaraan namin ang pumipigil para kami ay mag-improve, para kami ay mag-move forward, at lalo tigit para sundin namin ang kalooban mo. Tulungan mo kami na ito rin ang maging panalangin namin every day, that you will teach us to number our days aright, so that we may gain a heart of wisdom. Kaya Panginoon, nawa itong salita mo ay huwag naming baliwalayin. Pahalagahan namin ito, gawin namin ito sa amin po mga buhay. Salamat po sa inyong paalala sa amin. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy tayo mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.